Ang pagdududa ay bahagi sa proseso ng pagtitiwala. Hindi ka magdududa kung wala kang pagtitiwala. Kaya naghahanap ka ng patunay na hindi ka nagkamali sa iyong pagtitiwala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay doubts. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwa ang kapiyastahan ng isang apostol, si Santo Tomas. Alam natin na siya ay isa sa mga malapit na alagad ni Jesus. At yung pagmamahal ni Santo Tomas kay Jesus, hindi natin mapagdududahan dahil yung kanyang pagmamahal at pagtitiwala kay Jesus ay lubos. Kaya lang dito sa ating gospel na paulit-ulit at palaging binabasa tuwing kapiyastahan ni Santo Tomas, yung kanyang pagdududa. Yung bang nakita na ng ibang mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay. Siguro ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit hindi magpakita sa akin? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Kaya sabi niya, hanggat hindi ko siya nakikita, hanggat hindi ko nakikita kanyang mga sugat, ipapasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Sigurista. Para bang to see is to believe. Na gusto muna niyang makitang buhay talaga si Jesus at mahawakan yung kanyang mga sugat, mailagay yung daliri niya sa tagiliran to really be sure. Siguro naman, hindi naman masama yun, di ba? Tayo, naninigurado rin tayo madalas. Dahil gusto nating ilagay yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa totoo. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming mga fake, ang daming mga mapagbalat kayo, ang daming mga mapagpanggap na nagpapahayag ng relihiyon, ng pananampalataya, subalit na may mera lang naman pala. Hinahanap natin yung totoo. Sapagkat gusto nating ilagay yung ating tiwala, yung ating pananampalataya sa totoo. Hindi sa manloloko, hindi sa peke. Kaya nga, nandoon yung pananampalataya ni Tomas kay Jesus. Yung kanyang pagdududa doesn't mean na wala talaga siyang tiwala. No. Bakit bine-verify niya is because nandoon yung pananampalataya niya kay Jesus at yung pananampalataya niya sa Diyos. Kaya lang, kinakailangan niyang ma-verify yon. Doesn't mean na hindi siya naniniwala. Naniniwala siya. Kaya nga, di ba, sabi nila, believe first and you will understand. Sa atin kasi, understand first before we believe. Parang ganun. Yung bang kay Tomas, gusto muna niyang makita bago siya maniwala.
Pero ang hamon ni Jesus, maniwala ka muna at makikita mo. Kapag naniniwala ka, marami ka pang makikita. Nagalaw ng Diyos, na himala ng Diyos, na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ng mensahe sa atin ni Santo Tomas. Na tayo ay lubos na magtiwala. Kung minsan may pagdududa, it's okay. Pero yung pagdududa na yon ay dadalhin ka sa pagsasaliksik, sa pag-aaral, at sa pagbubuo ng malalim na ugnayan kay Jesus. Mga kapatid, kung may pagdududa ka, it's alright. Pero dalhin mo kay Jesus ang mga pagdududa mo sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, pawiin mo at palitan mo ang pagdududa sa aming puso ng ganap na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.